Matapos ang isang buwang break ay sa wakas ay nagbabalik na ang JJK para ipagpatuloy ang naudlot na labanan ni Yuta at Sukuna. Dahil ngayon na lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 263 ay masasaksiyan na natin ngayon ang labanan sa loob ng napakaliit na domain expansion na to. Let's go! Nagsimula ang panel sa isang eksena na kung saan ay makikita ang katawan ni Yuta na yakap-yakap ngayon ni Rika habang umiiyak. Maya-maya pa ibalik dito kina Yuta, makikita ang patuloy na sagupaan ng dalawa sa hand-to-hand combat na nasuntok pa nga ni Yuta si Sukuna sa sikmura nito. At ayon pa rito na di raw nakagamit si Yuta ng ibang curse technique other than the Limitless ni Gojo. At habang naipaglaban si Yuta na nagawa niyang masipa si Sukuna ay napansin naman ni Yuta na dahil sa naputol na raw ang kaliwang braso ni Sukuna ay di na raw ngayon makakagamit si Sukuna ng World Cutting Slash. Kaya sa isipan ni Yuta ay sabi niya na wala na raw iba pang paraan si Sukuna na mabypass ang kanyang Infinity kundi ang paggamit lamang ng Domain Amplification. Matapos niyan ay nagawa na namang masuntok ni Yuta si Sukuna, ngunit habang nagka-clash ngayon ang dalawa ay medyo naninibago naman si Yuta dito sa mahahabang arms at legs ni Gojo. Nasabi nga ni Yuta rito sa kanyang isipan na hindi raw talaga niya kayang i-master ang Limitless ni Gojo with just one swap. Kaya na-realize ngayon ni Yuta kung bakit kinakailangan ng Sorcerer ang Six Eyes para i-master ang Limitless. Naaalala din ni Yuta rito ang bukang bibig palagi noon ni Gojo na linya na wag daw sila mabahala dahil siya raw ang pinakamalakas na Sorcerer, na sa isipan ni Yuta ay nagwa-wonder siya ngayon kung gaano raw dapat kalaki ang confidence ng isang sorcerer para masabi ang linyang yon. Maya-maya pa'y napansin naman ni Sukuna na medyo nahihirapan talaga si Yuta ngayon sa katawan ni Gojo at sa pagkontrol sa curse technique nito. Kung kaya't nagsalita naman si Sukuna kung may time pa ba raw ngayon si Yuta sa mga bagay na ito. Sabay sinuntok niya ngayon dito si Yuta. At na magpa-follow up na naman sana si Sukuna ng suntok ay naalala naman ni Sukuna ang sinabi ni Kenjaku sa kanya noon about sa copy curse technique ni Yuta, na ang theory pala noon ni Kenjaku sa requirements ni Yuta sa pagkopya ng ibang curse technique ay ang pagpakain daw kay Rika sa body part ng sorcerer na may-ari ng curse technique na kanilang kokopyahin. Dahil pa rito ay iniisip rin daw ni Sukuna kung nakakagamit pa raw si Yuta ng copied curse technique habang nasa katawan ni Gojo. Pero na-realize ni Sukuna ngayon na unlimitless lang daw talaga ang nagagamit ni Yuta. Dahil pa rito na nag-iisip rin daw si Sukuna kung hanggang kailan daw magtatagal ang copy curse technique ni Yuta. Na kung matatapos na raw ang curse technique ni Kenjaku ay ma-obtain pa ba rin daw ni Yuta ang katawan ni Gojo at makontrol ito, o sadyang hindi ro talaga iniisip ngayon ni Yuta ang maaaring mangyayari sa kanya after ang kanyang paglipat sa katawan ni Gojo. Maya-maya pa'y habang unti-unti nang na-realize si Sukuna ang plano sa likod ng paglipat ni Yuta sa katawan ni Gojo ay makikita naman ngayon na nakapagganda na si Yuta ng Hollow Purple. Maya-maya pa'y ipinakita naman ang isang counting flashback sa Soul Swap training ni Gojo at Yuta noon na nangyari, na kung saan ay palaging binabanggit ni Gojo rito ang pagiging inconsistent daw ng curse energy control ni Yuta. Pero kinampihan naman si Yuta dito ni Namaki na sabing masyado lang talagang strict si Gojo pagdating kay Yuta. Maya-maya pa'y back to present ay habang nakahamda na si Yuta ng purple ay kaagad siyang nilapitan ni Sukuna at pinigilan ang pagbuo nito ng hand signs dahilan na naudlot din ang pagchachamp ni Yuta na nagawa siyang masuntok ni Sukuna, na sa isipan ni Sukuna ay hindi raw talaga niya hahayaan o bibigyan ng pagkakataon si Yuta makapag-release ng Hollow Purple. Ngunit bigla namang nag-activate si Gojo ng blue at sa kanyang pag-activate ay biglang may isang recorder na nakalutang sa tabi ni Sukuna, na kung saan ay ang recorder na ito ay may nakarecord pala na boses ni Inumaki na nagsasabing don't move. Kung kaya pansamantalang hindi makakilos si Sukuna dahil sa recorded curse speech na yan, and it seems na napasok ka pa nga ng dugo si Inumaki nung inirecord niya ang curse speech na to. At hindi pa masyado malinaw kung real time ba na nangyari o pre-recorded lang ang pinatunog ni Yuta dito, sapagkat makikita na napasok ka talaga ng dugo si Inumaki dahil kinakailangan niyang i-overdo ang paggamit ng curse speech sapagkat ang kanyang ginagamitan ngayon ng curse speech ay si Sukuna. Maya-maya pa'y habang hindi makakilos si Sukuna ay dito na nakapaghanda si Yuta ng purple na nakompleto na niya ang kinakailangang requirements sa pag-activate ito, at makikita ngayon na sa wakas ipaparelease na si Yuta ng Hollow Purple. So napakatindi na kanilang execution na ginamit nila ang recorder upang i-activate ang curse speech para mapigilan ang pagkilos ni Sukuna at mabigyan si Yuta ng time na makapaghanda at makapag-release ng Hollow Purple. Kaya na may ang tanong ay magtatagumpay na nga ba si Yuta sa pag-release nitong pangmalakasang atake kay Sukuna? Well, malalaman natin yan sa susunod na chapter. Ngunit bago ang next chapter, abangan nyo rin ang full chapter review natin para sa mas dumapang labanan at para mas maiintindihan nyo rin ang mga detalyeng na-miss nyo sa spoilers natin ngayon, kasi subject to change pa ang ilang mga detalye na nabanggit ko dito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.